Good morning, good afternoon, and good evening. My name is Maureen Raven Acosta. And for today, um, this is what I noticed na ginagawa ng karamihan. At ayoko na ipagpatuloy niyong gawin nito dahil masama ito eh. At napaka self-defeating nito. Gusto ko na kung ginagawa niyo to, itigil niyo na po. At ginagawa ko rin to dati eh. Pero ngayon, tinigil ko na siya. So, ano ba to? Sige na nga, sasabihin ko na, itigil na natin yung suspense. Sige. Kukwentuhan ko kayo. Yung kaibigan ko, naglalaro kami ng chess. Yung kaibigan ko, magaling din siya maglaro. Siya yung nagturo sa akin na mag-chess. Kumbaga, ngayon lang ako natuto mag-chess eh. And sinabi ko sa akin sarili noon na ang hirap, parang hindi ko kakayanin. Pero nung tinuruan niya ako, natuto ako. Tapos, parang sinubukan ko lang, nag-chess lang ako ng maraming beses na naging natuto na rin ako. Naging magaling na rin ako kahit papaano. So, yung kaibigan na ito, naglalaro kami. So, paano ba? Yung queen. Yung queen, napatay ko yung queen niya. Tapos, marami ako napatay ko rin yung ano niya, yung horse niya. Sabi niya naman, nung nangyari yon, sinabi niya sa kanyang sarili niya, wala na, matatalo na ako, napatay na yung queen eh. Matatalo na ako. So, matatalo na ako. Wala na yung queen ko eh. Ganon. Tapos, ano ba yung sa tingin nyo, sinong nanalo? Nanalo ba siya sa ulyan? Ba hindi po? Kasi sinabi niya sa kanyang sarili na matalo ako. Na hindi ako mananalo. Na hanggang dito lang ako. Kaya yun nga po yung nangyari. Napakarami pa niyang army. Napakarami niya pang pawns. May mga bishop pa siya. King, kabayo, knight. Marami pa. Pero nung napatay lang yung queen niya at yung isang kabayo, sinabi niya sa kanyang sarili na matatalo ako, na hindi ko na kaya. So, anong lesson yung ano yung lesson na gusto kong maibigay sa inyo? Na kahit, ito yung lesson na gusto kong maibigay sa inyo at ma-share. Kung alam nyo na parang yung odds ng success ay napakaliit, parang matatalo ka na. Kahit ganun, huwag mong sasabihin sa iyong sarili na matatalo ako, na hindi ko nakakayanin, na hindi ko na to maipapanalo, na susuko na ako, na wala na, hanggang dito lang ako. Kasi huwag ganun. Tandaan mo na napaka self-defeating ng ganun. Napaka useless, napaka futile, napaka walang kwenta. Kasi wala rin naman mangyayari, di ba? Kapag sasabihin mo yung sarili mo ng ganun, kung mahal mo ang iyong sarili, hindi ka dapat magdududa sa iyong sarili. Hindi mo dapat sasabihin yung sa iyong sarili na matatalo ako, na hindi ko kaya to. Tandaan mo na napakalaki ng iyong potential. Napakalaki. Napakalaki na yung potential. Napaka-tremendous. Napakalaki. Kaya wag na wag mong sasabihin ng mga salitang iyon sa iyong sarili. Kasi kapag sinabi mo yung salita na hindi ko nakakayanin, na matalo na ako, makikinig yung utak mo. Susundin yun ng utak mo, at yung katawan mo, susundin yung utak mo. And yung result, patay.
talo ka na. Kasi yung utak mo sumuko eh. Sinabi mo sa iyong sarili na matalo na ako. Sabi ng iyong utak, okay, talo na siya. Sabi niya talo na eh. Okay, katawan, huwag ka nang pumilos. Hayaan mo na lang. So, ganun. Huwag mong sasabihin yung mga ganung bagay sa iyo na yung mga negative. Tanggalin nyo na yung negative self-talk sa inyong sarili. Kasi hindi yun, kung gusto mo talaga umunlad, kung gusto mo talaga maging successful, hindi mo sasabihin sa iyong sarili. Kung mahal mo ang iyong sarili, hindi mo sasabihin sa iyong sarili yung mga ganyang bagay. Kapag matatalo ka na, kapag alam mong matatalo ka na, palagi mong maging positibo ka pa rin. Maging positibo ka pa rin. Sabihin mo pa rin yung mga magandang bagay. Alam ko, mananalo ako kahit yung odds ng success ay maliit. Mananalo ako, magtatagumpay pa rin ako. Pagsubok lang to, mananalo ako. Kakayanin ko to, malaki ang aking potential. Mananalo ako, kakayanin ko to. Hindi ako suko. Kahit napatay na yung queen ko, mananalo pa rin ako. Kaya ko pa rin mag-survive, kaya ko pa rin magpatuloy. Kapag malapit ka ng matalo, ganun pa rin sabihin mo sa iyong sarili. Bigyan ko kayo na example na napaka-effective nun. Yung malapit na ako matalo ng kapatid ko sa chess, napatay niya na yung queen ko, may queen pa rin siya. Parang ang konti na ng armies ko. Pero sabi ko sa akin, yung aking isipan, sinasabi na aking isipan, matalo na. Pero pinalitan ko yun, sinabi ko sa akin, mananalo pa rin ako kahit konti na lang yung armies ko, kahit wala na yung queen. Mananalo pa rin ako. Magtatagumpay ako. Binago ko yung language ng aking isipan at yun yung pinakain ko sa aking isipan. Mananalo ako. At guess what? Ano nangyari? Kahit napakakunti ng armies ko, kahit napakakunti, nanalo ako. Yun yung kapangyarihan ng positive self-talk. Kahit di ka man manalo, at least, kahit sinabi mo yung sa iyong sarili na manalo ako, at natalo ka pa rin, yun, mas okay yun, mas better yun, kesa sa, yung, kahit alam mong natalo ka na, pero sinabi mo sa sarili mo na magtatagumpay ako, mananalo ako, magtatagumpay ako dito, may papanalo ko to, hindi ako susuko. Yun yung pagmamahal mo sa iyong sarili. It's a winning spirit. Kahit duman ka man sa pagsubok, kahit alam mong parang susuko ka na is, magpapatuloy ka pa rin. Yun yung tunay na pagmamahal sa iyong sarili. Yun yung tunay na self-love na kahit hindi mo na kaya, magpapatuloy ka pa rin kahit yung success, yung odd ng pagkapanalo ay napakaliit. Matalo ka. Pero sabi pa rin sa iyong sarili na magtatagumpay ka. At kung natalo ka, kung nag-fail ka, mahalaga pa rin yun yung failure. Yung mga mistake na nagawa mo. Kasi doon ka matututo eh. Sa mga failures mo, yun yung failures mo, yun yung magbibigay sa ng inspiration to become better, to improve yourself, to innovate. Mas ma-improve mo pa sa iyong sarili. Yung failure yung magbibigay sa ng motivation para matuto, mas pag-igihan pa para magtagumpay ka. Yung failure yung magbibigay sa iyo ng mga lessons, ng mga aral, para maging better ka in the future. Kaya kung mag-fail ka man, magalak ka. Tingnan mo kung ano yung matututunan mo. Bakit ka ba nag-fail? Ano matututunan mo? Ano yung pwede mong matake? Anong lesson yung pwede mong matutunan para sa susunod maging better ka at hindi na maulit yung pagkakamali mo. So, yun yung palagi mong itanong sa sarili mo kapag nagkamali ka. Pag nagkamali ka, nagkaroon ka ng mistake, kapag na-fail ka, ano ba yung pwede kong matutunan dito? Ano ba yung lesson na tinuturo sa akin ng buhay na dapat kong matutunan para mas maging better pa ako at nang hindi ko na maulit ang pagkakamali na ito. So, yun yung palagi mong tatanungin. Lahat ng sitwasyon, masama man yan, o mabuti. Lahat ng sitwasyon,
may makikita ka at may mapupulot kang maganda. Kahit pangit man yung sitwasyon na nangyari sa'yo, kahit nag-fail ka man, kahit masama, may mapupulot kang maganda pa rin. In every situation, there's always a silver lining. May silver lining ka na makita. Hanapin mo palagi kung ano yung purpose. Bakit ba nangyari sa'yo ito? Hanapin mo yung purpose. Kahit napakasama pa ng nangyayari sa iyo, hanapin mo palagi yung purpose kung bakit nangyari ito sa iyo. Baka may tinuturo sa yung buhay, kaya nangyari sa ito. Hanapin mo palagi yung lesson, yung matututunan mo sa iyong buhay. Nanalo ka, hanapin mo yung lesson kung bakit ka nanalo. Kapag natalo ka, hanapin mo pa yung lesson. Ano yung matututunan mo? Ano yung pwede mong madala? Ano yung pwede mong maituro sa iyong sarili? Para mag-improve ka pa. Yun yung palagi mong hanapin. Kasi tandaan nyo, bago tayo maging successful, bago tayo maging winner, bago tayo manalo, dadaan muna tayo sa maraming mga failure. Maraming mga pagkakamali. Pero yung failure, yan yung magtuturo sa atin. Yan yung magtuturo sa atin kung ano ba yung dapat nating gawin, ano ba yung dapat nating improve sa ating mga sarili, ano ba yung lesson na dapat nating matutunan. So marami tayong failures na pagdadaanan bago mo marating ang finish line. Kasi napakapahangit naman nun, di ba? Pag napakadali lang ng daan para magtagumpay. Hindi mo ma-enjoy yung success kapag sobrang dali lang ng daan. So, napakasarap ng success kapag inisip mo na napakadami ko ng pagsubok na pinagdaanan. Marami yung failures na pagdaanan. Pero, naabot ko yung success. So, mas ma-enjoy mo yung success. Kaya magalak ka kung natalo ka man, nabigo ka man, magalak ka. Magalak ka, maging proud ka. At least sinubukan mo. At kapag nag-failure ka, kapag dumaan ka sa pagsubok sa pagkabigo, huwag kang susuko. Tumayo ka pa rin. Bumangon ka pa rin. Magpatuloy. Kapag nag-fail ka ulit, ganun ulit gawin mo. Bumangon ka, magpatuloy. Kapag nag-fail ka ulit, bumangon ka at magpatuloy. Try, fail, try, fail, try, fail, try, fail, try, fail, try, fail. Hanggang sa mag-succeed ka. Subok. Pag nagsubok ka, matalo. Tatayo ka, matatalo ulit, tatayo ka. Matalo ulit hanggang sa ma-achieve mo yung pangarap mo. Try, fail, try, fail, try, fail, try, fail, try, fail, try, fail. Hanggang mag-succeed ka. Mag-succeed. Huwag kang susuko. Kasi yung failure, temporary lang yan. Yung failures na mapagdadaanan mo sa journey mo towards success, ay napaka-temporary lang yan. Ibig sabihin ng temporary, panandalian lang. Yung failure, para siyang checkpoint na magtuturo sa'yo kung ano yung dapat mong matutunan bago ka magpatuloy sa paglalakbay. Yun yung teacher mo na mag-guide sa'yo, magtuturo sa iyo. Titest ka niya. Temporary failure lang yung pagdadaanan nyo. Tandaan mo na pag nabigo ka pero hindi ka sumuko, hindi ka failure. Fighter ka. You are a brave soldier kasi kahit nag-fail ka, kahit bumagsak ka, bumangon ka pa rin kahit sobrang hirap. Kahit maraming doubts sa iyong isipan, kahit sinasabi ng iyong isipan na sumuko ka na, pero bumangon ka pa rin. Kahit marami mga taong hindi naniniwala sa iyo, yung family mo hindi naniniwala sa iyo, pero nagpatuloy ka pa rin sa pag-achieve ng goals mo. Kahit maraming kabiguan. Isa lang yung matatawag sa iyo. Matapang ka, matigas ka, matibay ka. Ang totoong failure, ito ang totoong failure. Kapag duman ka sa kapag kaway nabigo, tapos sumuko ka na lang, okay na. Kapag nabigo ka, tapos hindi ka na bumangon, sumuko ka na lang, yun yung tunay na failure. Kapag nag-quit ka, yun yung tunay na failure. So, magpatuloy palagi, maging positive tayo palagi sa ating buhay. Kung karamihan sa mga tao, yung pamilya natin, yung classmate natin, teacher natin ay hindi naniniwala sa atin, na maliit lang tingin sa atin.
Maniwala tayo sa ating sarili. Iangat natin ang sarili. Magtatagumpay ka. Tandaan mo na, hindi mo kailangan, ang kailangan mo lang ay yung sarili mo. Kung walang naniniwala sa'yo, pabayaan mo sila. Kung hindi ka nila supportan, pabayaan mo sila. Kung hindi sila makinig sa'yo, pabayaan mo sila. Pabayaan mo sila. Makinig ka sa iyong sarili. Kahit yung sarili mo lang mag-suporta sa'yo, maniwala sa'yo, that's enough. Magpatuloy ka. Alam mo, hindi ka failure hanggat hindi ka sumusuko. Hindi ka failure hanggat hindi ka sumusuko. Tandaan nyo lang yan. And I hope na nakatulong ako sa inyo ng marami. And I hope marami kayong values na nakuha sa video na ito. Again, my name is Mario Raven Acosta. Good morning, good afternoon, and good evening. Again, goodbye.